Ayan. Isang pagpalang magandang hapon sa inyong lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ngayon po ay November 23, 2024 at ang oras ay 3:55 p.m. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufusug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, kahinahunan, kapatawaran, pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang lahat ng ating mga kapatid? No? Nais ko munang pasalamatan ang mga taong bahagi, no, ng ating misyon, no, na nandoon ang inyong pagmamalasakit, pangunawa, pagtsatsaga, no? Maraming salamat sa inyo. Okay. Sa pagkakataon na ito, mahal na mga kapatid, bago ako mag-umpisa ng mensahe ngayon, meron na akong ikukwento sa inyo. Sinong nakakaalam sa inyo tungkol sa kwento ni Medusa? Si Medusa ay napakagandang babae. Maganda siyang babae. To make the story short, ito yung kanyang ulo na puno ng ahas dahil isinumpa siya ni Athena ng isang queen, no? Bagamat kung tutuusin, si Medusa ay isa lamang siya sa mga masabi natin ng kwento, but sa ngayon, in the real life, nangyayari pa rin hanggang ngayon. Kung tutuusin, si Medusa ay isang matinong tao. Si Medusa ay kung tutuusin ay biktima siya. Pero dahil sa kakulangan ng katarungan ay naging rebelde siya. To make the story short, kaya nung sinumpa siya ng isang queen, ay ganun na yung nag-umpisa yung kanyang ulo, no, na maraming ahas. Okay. Ano ang kinalaman natin sa hapong ito? Hindi ba kayo excited? Isa pa. Si Haring Solomon ay bumagsak ang kanyang paghahari dahil sa babae. Dahil si Solomon, alam natin na mahal siya ng ating Panginoon. Ibinigay sa kanya ang lahat, maliban lamang sa isang bagay, no? Na huwag siyang mag-asawa sa hindi niya kapananampalataya. Alam niyo naman ang kwento tungkol sa kay Solomon. To make the story short, naging ilan ang asawa niya, tapos nagkaroon siya ng mga mistresses na kung tutuusin, ito yung mga hindi niya kapananampalataya. Sa ginawa niya, sa pagmamahal niya sa kanyang mga asawa, ginawa niya ito ng mga ribulto, no, ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nagalit ang Panginoon doon at hindi nagdalawang isip ang Panginoon na kahit yung ginawa niyang templo ay winasak ito ng Panginoon dahil sa galit kay Haring Solomon. Pagdating kay Haring David, ganun din. Babae din ang naging dahilan kung bakit bumagsak ang pagiging pinuno ni Haring David, bagamat siya ay napatawad din naman dahil sa ginawa ni Haring David na nagnanasa siya doon sa asawa ng kanyang isang sundalo na si Bathsheba. So to make the story short, yung asawa ni Bathsheba, pinadala niya doon sa isang gera para yun ang magiging sanhi ng kamatayan hanggang na pangasawa niya si Bathsheba. Pero lahat ng bagay na yan, ang pinaka-Diyos ng katastasan ang nakakaalam ng lahat. Sino pa? Si Samson. Ano ang naging dahilan ng bakit siya bumagsak? Dahil pa rin sa babae dahil kay Delilah.
So, ano ang kinalaman ni Mendoza at ng mga nabanggit natin ng mga character na nasa Biblia? Okay. Ito po ay alam natin, no? Ang gulo-gulo ng ating pamahalaan ngayon. And before that, I think nung isang araw at saka kagahapon, di ba sabi ko nga naiiyak ako kasi ganito, no? Kasi alam niyo, kahit na sila yung nagkakagulo dyan, malaki po ang epekto nito sa taong bayan. Okay? Sa mga kaguluhan ng ating mga ninuno. Okay? Sa mga pangyayari na kaguluhan kaninang umaga, ito na, makinig kayo at sana habang nagla-live ako ay maibahagi ninyo ito sa iba. Mag-share na kayo. Okay? Alam nyo kung tutuusin, no? Unang-una, kung pag-aaralan, pagkaisipin, yung alam ng pinakaugat. Ito, ano na to ha? Kasi walang lihim na hindi nabubunyag. No? Ang alam ng karamihan is dahil sa kapangyarihan, kaya sila nagkakagulo-gulo, nagpapatayan. Dahil sa kayamanan na ipinagkakagulo-gulo nilang lahat, kaya ayan yung mga corruption. But deep inside, meron pa pong mas malalim dahilan. At kung nakikita ninyo kung bakit, kung tutuusin, kahit anong pagkukunwari, pagbabalat kayo ng bawat isa, lalabas ang katotohanan. Una, ano kaya itong nasa likod ng pinaka-worst reason? Bakit ganun na lang ang galit, no, ni First Lady Liza Araneta Marcos kay Inday Sara? Okay. Baka naman may kinalaman nito sa personal. Mga PSG, alam ninyo ang ibig kong sabihin. Alam ninyo, kung noong September 4 ay tahasan kong sinasabi sa inyo that our brother Apollo Kibuloy ay kusang lalabas yan. Nangyari ito September 8, so 4 days lang ang pagitan. Sa pagkakataon na ito ay Lidimin Canuto declared yung pinakaugat ng personal na bagay kung bakit gano'n na lang ang ngit-ngit ng galit ng ating First Lady Liza Araneta Marcos sa ating mahal na Vice President Inday Sara. Abangan nyo yan. Lalabas at lalabas at lalabas ang buong katotohanan. Ha? Oy, hindi ba bago ba sa inyong pandinig? Ha? Uulitin ko, no? Wala kasing lihim na hindi nabubunyag. Ano man ang bigat ng personal na ugat kung bakit ganun ang ngit-ngit ng galit, na kahit anong pagkukunwari na ang isang tao ay isang mabuti, isang mahinahon, isang professional, lalabas at lalabas at lalabas ang katotohanan. Personal na reason, no, bakit ganun ang ngit-ngit ng galit ng ating First Lady First Lady Liza Araneta Marcos. Itong nangyaring umaga na kaguluhan, nandoon na yung mga may nakita ako, may nabasa ako. May nakita at nabasa at napanood na video that according kay Madam Inday Sara, na kung sakasakali man na siya ay mamatay, hindi lang ito na specific ang pagka-words niya kasi kung sakali siyang mamatay, no? Pero para sa akin, kung sinabi lang sana siyang kung siya ay ipinapapatay at kung siya ang mamatay, no? Ay tahasan niyang sinabi na wag tigilan ang si Liza, our beloved First Lady Liza Araneta Marcos, si Mr. Martin Romualdez at saka si PBBM. At tahasan niyang sinabi na ito ay mayroon siyang sinabi na wag tigilan itong tatlo hanggat hindi niya mapatay. Alam nyo,
sa mga bagay na yan, nasasabi na bibigkas ng tao dahil sa galit, no? Dahil sa galit ng tao. Alam niyo sa totoo lang, ganito lang yun eh. Kung sakali man, ito na, bantayan ninyo ang bawat bigkas ng aking salita at may mapupulot kayo. Hindi yung, kung ano lang yung narinig ninyo, magja-judge kayo. Kung hindi, kumbaga parang namnamin nyo ang bawat bigkas ng words, ng statement ng tao. Kung ano ang ibig sabihin at ano ang nilalaman nito. Alam niyo ang tao, bagamat nagkamali man, ay hindi rin naman yata tama na lahat ng pagkakamali ay ipupukol natin sa isang tao. Naintindihan niyo ba ako? So, ito yung senaryo na nangyayari sa atin ngayon. Okay. Sa kabila ng lahat, wala pa rin ibang apektado nito kundi ang taong bayan. Dagdagan pa, kaya sabi ko nga sa inyo I, Lidimin Canuto, declare this is the very big challenge for me that malaki ang posibilidad na walang eleksyon. Na walang eleksyon. Ang dami nating mga pangyayari. Ayan ang mga si Bagyong Kirubin. Coming soon. Mayroon pa tayong Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mayroon pang Siyam, no? Welcome 2025. No, sa Mindanao, the land of promise, no? Yung mga dilubyo na yan. Okay. Dito sa ating pamahalaan, no? Namnamin yung sinabi ko Kahit anong pagkukunwari at pagkukubli ng bawat isa sa inyo, lalabas at lalabas ang buong katotohanan. At meron akong idudugtong doon sa prediksyon ng ating mahal na kapatid na si Baldwin, na sinabi niya, na nakikita niya that may mga tao na hindi na makatayo. Okay. Itong kaguluhan na nangyayari sa ating pamahalaan ngayon sa kasalukuyan, pag hindi to makontrol, pag hindi to magawa ng paraan, pero sa tingin ko lalong lalala ito, no? Alam nyo ba, kasi yung mga yan, may mga kanya-kanyang spiritual advisor yan, no? Alam nyo ba nang ang mga yan ay may mga kanya-kanyang sinasangguni ng mga spiritual yan. Ang mahal na PBBM, salamat sa kape. Ang mahal na PBBM with Madam First Lady Liza Araneta Marcos, mayroon yan silang sariling tinatawag na sinasanggunian ng mga spiritual. Same with our Vice President. No, aminin nyo man o hindi, but that is the truth and the truth shall set us free. Hindi nyo mapagkakaila yan. So, ano ang magiging effect nito? The President and the Vice President fight. So, ang susunod nito, ito na, no? Wala na silang magawa. Pareho sila mga magiging loser, no? Bakit loser? Kasi po, may mga kanya-kanya kasi kayong mga gustong maitupad, pero ang katotohanan ay ayaw ninyong ma-implement ang tungkol sa humanitarian at tungkol dito sa may kinalaman sa Royal Kingdom. Okay. After nito, okay, makinig kayo. Asahan ninyo, kung ang mga kurimaw na yan ay nagfa-fight, asahan ninyo itong sinasabi ko 101%. Spiritual versus spiritual. Battle of spiritual yan. Vice versa yan. Pero wag kayong mag-alala, hindi ako makikisali sa inyo because I, Lidimin Canuto, manonood lang sa inyo, watching you. Okay? In the playing card, you are the king, you are the queen, you are the jack, and you are the four aces of the alas. But Lidimin Canuto, in the playing card, I am the joker, always watching your game. Okay? And beside, I'm just like an director, no, sa mga palabas na gusto ninyong ipalabas sa inyong mga sarili dahil pagalingan kayo. Uulitin ko, itong pangyayari nila ngayon that fight, no, ay magkakaroon din ito ng labanan ng spiritual. Vice versa. I love it, no? Sabi ko sa inyo,
System is real. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ang panukala ng Diyos ang masusunod, hindi sa inyo. Okay? Okay. Sa pagkakataon na ito, mayroon akong gustong ipaalala sa inyo. And this is not my own understanding. Okay? Ito'y may patungkol sa ang mabuting pinuno. Basahin natin sa Lucas chapter 22 verse 26. Okay? Alam niyo wala, as what I've said, wala akong alam sa mga Biblia na ito, but pag ibigay niyo yung sitas na yan, no? Sure bull yan. Okay, ano nga ba ang sinasabi dito sa Lucas chapter 22 verse 26? Sinabi dito sa Lucas chapter 22 verse 26. Ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay sa pinakamababa at namumuno ay maging tagapaglingkod. No? Ang namumuno ay tagapaglingkod. So ngayon, naglilingkod ba kayo ng tama sa pamahalaan, sa taong bayan? Wala na kayong ibang ginawa dyan, kundi magpatayan kayo, pagalingan kayo, at yung iba, no? Kanya-kanya kayo ng bato ng mga dungis, pero kung tutusin, pareho lang naman. No? And speaking of that, about sa mga korupsyon, pinaliwanag ko niyan sa inyo kagabi, lahat ng negosyo, lahat, pati even the live birth natin, lahat ng mga kalakaran ay naka-under po yan ng US Treasury. Ang COA, baka akala ninyo ang COA na ang pinaka-auditor natin. Hindi po. Ang US Treasury, malaki din po. Kasi ang alam lang ng iba sa US Treasury about sa mga inventory ng mga commodities, hindi po. Mas meron pa pong malalim na ginagampanan ang US Treasury. Always remember that ang US gumagamit ng symbolize ng phoenix or agila. Okay? So, malalim-lalim to, no? But before that, gusto ko mag-concentrate dito. So, basahin ninyo sa Lucas 22, chapter 22, verse 26. At dito sa Kawikaan, chapter 16, verse 22. Ito po ay patungkol sa mga pinuno na mabubuti sa atin. Ang tanong ngayon, ito bang mga namumuno sa atin ngayon, masasabi natin silang mabubuti sila sa kanilang pamunuan? Sa 22, anong sinabi dito? Tama ba? Proverbs is, ano ba ang Proverbs? Sorry nawala ako. Proverbs, Kawikaan, chapter 16, verse 22. Ano bang Proverbs? Ecclesiastes? Tama ba yon? Tama ba yon, Ecclesiastes? Mga ngaral. Sorry. Aray ko. Chapter 29, verse 2. I'm so sorry. Kawikaan, chapter 29, verse 2. Kawikaan, chapter 29, verse 2. Ito kasi may patungkol sa isang mabuting pinuno natin. But the question is, ang mga namumuno ba natin ngayon ay mga may tuturing ba natin na sila mabuting pinuno? Okay. Basahin sa Kawikaan, chapter 29, verse 2. Anong nakasaad dito? Ang matuwid, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. So sa ngayon, anong nangyari? No? May mga eksenang gano'n na nandoon na nga yung buhay ng tao na kailangan isagip. Abay si mamang pulis. Mamaya pag-usapan natin yan. Na-remember ko, meron akong na-encounter na estudyante ng criminology. No? And bilang ay isa akong rescue team. Eto na, excited dito, no? Pag mayroon isang pagkakataon parang ganito yun, no? Ito yun, no? Yung nangyari kaninang umaga, no? Ano ba ang uunahin? Ang pag-aresto ng isang salarin na sinasabi nila o ang buhay ng tao? Ang sagot sa akin ng estudyante na yon ng criminology ay kailangan daw munang unahin ang pagdakip sa salarin. Na? Nagtalo kaming dalawa dyan kasi sabi ko, as a rescuer, no?
kailangan unahin ang sagip ng buhay ng tao. No? So nagkaroon kami ng pagtatalo nun. Same with nangyari kaninang umaga, no? No, si mamang pulis talaga, no? Although na sabihin man natin may mga gampanin ng bawat isa, but minsan kailangan nating ilagay sa tama ang mga pagkakataon. Okay. Sa Kawikaan chapter 29 verse 2. Ito'y may kinalaman sa isang pagiging mabuting pinuno. Okay. Sa chapter 2 verse 29, kapag matuwid ang namamahala, bayan na nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Klaro yan, ha. Hindi ako ang nagsabi nito. Lidimin Canoto ay nagpaalala lang. This is not my own understanding. And I'm very surprised that mayroon pala talaga sa Bible ng mga ganitong eksena. No? Okay, ituloy ko. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay nagbibigay galak. Galak sa magulang. Galak sa magulang. Ngunit ang makikisama sa patutot ay nagwawaldas ng kayamanan. Actually, ibang part na yan. Pero yung tungkol sa pamumuno, no? Napakaliwanag. Kawikaan chapter 29 verse 2. Okay? Kaya para sa ating pamahalaan, just think about it. Okay? Ito'y paalala lang ni Lidimin Canoto sa inyo. No? Ako'y purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Tapusin ninyo ang aking vlog na ito dahil marami tayong sasabihin. Okay? Alam niyo mga mahal kong kapatid, no? Simple lang. Napakasimple lang. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, dahil sa pangyayari na yan, dahil sa mga nagaganap na mga pangyayari na yan, ano bang sinabi ko sa inyo nung nakarang araw? Merong mga bagay na hindi inaasahan. Ha? Lidimin Canoto, let's shake it and let's see who is rather and roll. Let's shake it and let's shape the world. Uulitin ko, no? Yung mga pangyayari na yan, magaganap kung ang alam nyo lang, yes, yung iba nakakalam about spiritual, pero ito, kaya yung sabi ng kapatid, no, ng isa nating nag-prediction that magkaroon, nakita niya na may mga tao, maraming tao na hindi makakatayo sapagkat may laban ng spiritual. Actual, no? Yung mga yung mga pangyayari na yung mga tao para ng mga zombie, no? Malapit na to. Pero sa kabila ng lahat ng mga yan, Lidimin Canoto, natutuwa ako sa lahat ng nangyayari sa inyo. Para sa mga judgmental dyan, baka tatawagin nyo naman akong si Satanas. Nakala nyo naman. Pero kung totoosin, baka kayo pa ang hindi dapat tularan. Kuidaw kayo. Sapagkat lalabas at 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 lalabas ang katotohanan. Kahit anong gagawin ninyo, Lidimin Canoto from the bloodline of the Lion King. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Meron lang akong pakiusap para sa iba, no? Wag na wag kayong makikisali sa mga gulo ng mga kurimaw na yan. Sa halip, bilang tayo ay naniniwala at nagtitiwala, may paniniwala sa ating katastaasan, ihanda natin ang ating mga sarili kung papaano tayo makakatulong sa ating mga kapatid na mahihina, sinasamantala ang kanilang mga kahinaan. Itong mang nangyari ngayon sa kaguluhan ninyo dyan, sa gobyerno, kung totoosin, sinasamantala ninyong kahinaan ng bawat mga mga kababayan natin. No? Yung iba naman kasi, no? Hindi na, para sa akin, hindi reason yung kung saan sila makaano ng pagkain, doon sila, pwede naman tayo magtanim, no?
I, Lidimin Canuto, declared, no? Sige, mag-away pa kayo, magpatayan pa kayo. Pero sinisigurado ko, anuman ang katotohanan ay hindi nyo pa rin yan. Hindi nyo pa rin maitatago din dahil lalabas at lalabas at lalabas ang katotohanan. No? Pati, no? Kung sa gobyerno natin nag-away-away, mga descendants, no? Dugo sa kadugo. Mag-aaway din kayo, magkakagulo kayo, magpapatayan kayo. Lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sa pamamagitan yan, no? Kung tutuusin, lahat naman tayo ay padadapain. Lahat naman tayo ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Mula sa umpisa dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya. Hanggang sa huli, siya pa rin ang magtatakda sa lahat at mapagyari sa lahat ng bagay. Mababalitaan niyo to. Sino kaya itong mga descendants? Sino kaya itong mga descendants na mababalitaan nyo to na maging kayo ay magpapatayan, dadanak ang dugo? Ano ang naging ugat ng lahat ng ito? Dahil sa kasakiman ng kapangyarihan, kasakiman ng mga kayamanan at gusto nyo titingalain ng buong mundo ang inyong mga sarili. Kaya sa aking sinasabi sa inyo, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Marami ang na-allergic sa inyo sa akin. Uulitin ko, let's shake it and let's see who is rattle and roll. Let's shake it and let's shape the world. Hay nako. Huwag niyo akong isali sa mga kaguluhan ninyo. Panunuurin ko lang kayo hanggang maubusan kayo ng lakas. Hanggang maubusan kayo ng yabang. Wala kayong magagawa. Dahil ang panukala ng kataas-taasan ang siyang masusunod, ang siyang magaganap, hindi sa tao. Ano ito? Total, ang pinagkaguluhan ninyo ay tungkol sa kapangyarihan at kayamanan. Paulit-ulit kong sinasabi, Book of Kawikaan, no? Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno at huwag ninyo silang aagawan. Dahil ang makakalaban ninyo ay ang pinakadakilang manlalalang sa atin lahat. At pangako niya yan. Ibabalik niya lahat ng kayamanan. At hindi lang ito tungkol sa mga pisikal, pati ng kayamanan ng karunungan. Ibabalik niya ito sa lahat ng mga ulila, no, sapagkat pangako ng Diyos yan. Ibabalik niya lahat ang kayamanan, matagal na niyang ipinagkaloob sa ating mga ninuno. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay from the bloodline of the Lion King, mabuhay ang mga descendants na nanatiling nagpakumbaba. Kagabi sa aking pahayag, no? And I, Lidimin Canuto, kaya kong panindigan, hindi si General Yamashita ang last standing here in the Philippines. Tingnan ninyo kung ano naman kaguluhan ninyo ng mga yaman dyan tungkol Yamashita Gold, Yamashita Gold, Yamashita Gold. Alam nyo, ang tunay na bilang isang ikaw, this is the reflection sa resulta ng iyong gagawin. Mabuti o masama, yan ang tunay na isang ikaw.
Ha? Alam niyo mga kapatid, abangan niyo pa ha ang mga susunod na kabanata. No? Mula sa umpisa ng aking pagpahayag sa inyo sa pagkakataon na ito, pagkaisipin, humingi kayo ng karunungan sa kataas-taasan upang maunawaan ninyo ang mga bagay na aking inihahayag sa inyo. Alam ko, batid ko, I cannot please everybody, no? Yung iba, mapait sa kanilang panlasa ang aking mga salita. Yung iba, nakakabingi. Yung iba naman, daig mo pa ang naglilihi, no? Pero bilang isang lidimin kanuto, na ginagawa ko lang ang akin dapat gampanin, hindi yan para sa akin, para sa inyo yan. Okay? Ngayon ay November, malapit na ang katapusan ng November and then December. I'm so very excited para dito sa 2025 dito sa Mindanao. Waawasi-wasin ito, no? Ano bang tawag nito? Aalugin ito. Itong Mindanao na naturingan na sinasabing the land of promise, pero dito sa lugar na ito ang lilinisin, no? Kumbaga sa labahan, hindi lang binabad, nilagyan pa ng chlorine. Ganon. Kaya matibay sa inyong lahat, no? Ganun pa man, nagpapasalamat ako. Wala akong ibang itinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadakilang manlalalang sa atin lahat. Ang nagsugo kay Lidimin, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang, magandang hapon, no, sa inyong lahat. Pagkaisipin nyo yung mga nabanggit ko sa inyo. Lalabas at lalabas at lalabas at lalabas at lalabas ang mga kalihim-lihiman ninyo. Hindi lang puno kung hindi ugat ng inyong pagkakagulo dyan bukod sa yaman at kapangyarihan. Ha? Isang mapagpalang, magandang hapon po sa inyong lahat.